Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayong araw po, pag-usapan po natin ang ating mga inahin. So, kung magtataka po kayo sa inyong mga inahin na inyo pong ginagamit o binibreed, bakit po nakakalbo ang likod? So, bibigyan ko po kayo ng example isa. So, kagaya po nito. So, ayan. Ayan o, nag-uumpisa na po siyang makalbo. So, ayan. Ang mga balahibo niya po, nagkakaganito na. So, ayan. Nakita po natin. Yan. So, ano po ba dahilan yan? O sa mga baguhan pa lamang po o yun pong hindi pa nakakaalam, nagtataka o nangangamba baka po ano nangyari na sa kaniyang mga manok. Bakit sobrang daming balahibo sa kanya pong mga kulungan o sa mga henyo po. So, wag po kayong mag-alala. Gawa po ng kung hindi naman po nangyayari sa inyong mga manok ay medyo natutulog na ganyan-ganyan na po, ayun po ay wala pong diferensya na kung nakakalbo lamang po kagaya nito o yung nagkakaganito na. Meron pong iba nauubos na po talaga ang balahibo dito. So ano po ba dahilan yan? So unang-una po niyan, sila po ay nagmo-molting. So, ano po ba yung nagmo-molting? So ang tanong po dyan unang-una, ano po ba yung nagmo-molting? So yung po pagmo-molt ng ating mga inahin, ayun po yung pagpapalit po ng balahibo. So, iba-iba po yung pagpapalit niya ng balahibo. Meron pong yung talagang maramihan o yung ang pagmomolt niya po, lahatan o maramihan po talaga. So, yun po dun yung sinasabi kong nakakalbo dito. Papunta dito. Sa puwitan niya po, nakakalbo. So, ibig sabihin, ang mga balahibo niya po ay nalalagas. So, ano po bang gagamot natin dyan? So, yan po, hindi naman po yan sakit. So, ibig sabihin po niyan, ang kailangan lang po natin gawin ay bigyan po sila ng magandang pagkain at saka konting pahinga po sa ating mga inahin. So, anong pagkain po ba ang pwede natin pagkain o ibigay sa ating mga inahin? So, unang-una po, yun po mga pagkain na rich in protein na yung tinatawag po natin na mga pagkain na makakapagpaganda sa balahibo, makakapagpatubo. So, ang the best po natin gawin dyan, kung gusto po natin o hindi naman po natin kailangang ang ating mga inahin ay pasobraan po ng pagbibreeding kahit po nagmo-molt, ang maganda po natin dyan, ihiwalay muna po natin sa tandang. So, ibig sabihin, mag-i-stop po yan ng pag-iitlog. Pero kung hindi naman po, ayos lang naman po yan, rich in protein na mga pagkain. So, ang akin po, ang ginagawa ko pag nagkakaganito na po ang ating mga inahin, kagaya po nito, ayan o, makakalbo na po, papunta na po sa pagkakalbo, ayan o. Ito rin po, sinyales din po ito, kung hindi po sila nagmumolting, i-check nyo po yung mga balahibo niya, kung hindi po naglalagas na tumutubo ng bago. Meron po ding pagkakataon na nagkakaganito ang mga inahin gawa po ng sobra sa paggamit, o. Yung overuse na po natin mga inahin, gawa po ng lagi na po siyang binababahan ng ating mga tandang. So, ibig sabihin, lagi po itong kinakaibot. Itong part ng ganito na tinutungtungan natin mga tandang, kinakaibot niya po. Kaya po yan na tatanggal o nauubos yung balahibo kung hindi man po nagmo-molting. So, ibig sabihin po, konting pahinga lamang po, liguin po natin ang ating mga inahin at saka pakainin ng mga pagkain rich in protein at saka magandang vitamins at ipahinga po natin ang ating mga inahin para bumalik po ang kanilang balahibo o kintab po ng kanilang mga balahibo at ganda po ng pagtubo ng balahibo ng ating mga inahing manok. So, ibig sabihin po niyan, hindi po yan sakit, so hindi na po natin yan gagamutin. O, atin lang po yung pagpapahingahin, gawa po naman kung ang manok po rin naman natin, sobra din naman po sa gamit, lahat po ng bagay na sobra ay hindi po maganda para po sa ating mga manok. So, isipin lang po natin lahat ng sobra masama o hindi po maganda para po sa mga manok natin. So, ang gawin po natin, pahinga po natin, luguin natin, i-relax at huwag muna po natin isama sa mga tandang kung pwede lang naman. Kung hindi naman po pwede o kailangan nyo po talaga ng kung egg production ng yung gusto, pwede pa rin naman po. Depende naman po yun sa manok. Gawa po na pag nagmo-molt po kasi ang manok, merong pagkakataon po, hindi po yan nagpapakasta. Bakit po ba hindi magpapakasta yan? Gawa ng masakit po ang kanilang katawan o masakit po yung kanilang balahibo.
sa mga panahon po na tumutubo na yang mga balahibo sa paggaling po nilang paglalagas ng kanilang mga balahibo o yung pagka-molt po nila, sigurado pong tutubo po yan. So ibig sabihin, masakit po para sa kanila pag binabahan po ng tandang. So ibig sabihin, hindi po sila nakakastahan at hindi po sila makakapag-itlog kung ibinibreeding po natin. Ang purpose po natin ay magka-sisiw. So ang pagmamolting po, hindi po yan sakit. So hindi po dapat natin pamroblemahin pag nakakalbo po ang ating mga inahin, kagaya nito, o yung nagsisimula na po siyang kumalbo. So, ang ibig sabihin po niyan, madali lang po yung gamutin at huwag po kayong mag-alala. So, sana po nakatulong ngayong araw ang aking video. So, once again, magandang umaga at happy farming.